Entrada 1, 2, 3, smile. Sa tagal ko sa mga among ito, ngayon pa lang sila talaga nagpaluto sa akin ng biryani. Last year, nagluto ako nito dahil ang dami yung nag-request and wala sila dito. Ako lang yung kumain. Bali yun yung sinundan ko dahil super nasarapan din ako nun. Gamit ang food processor, naglagay tayo ng maraming bawang, luya. Tansyahan lang yung luya para hindi masyadong maanghang. Green chili ng konti. Naglagay tayo ng colored bell pepper kung mayroon kayong green. Naglagay tayo ng kamatis, fresh mint leaves, and coriander na fresh. Kung marami namang chicken na lutuin, syempre damihan nyo pa yung mga sangkap. Last year, kumuha ako ng idea na to sa dalawang vlogger na si Sis Asira Vlog and Maypay. Lagi kasi silang nagbiryani. And then yung chicken ko dyan with bones, tinanggalan natin yan ng nilagay natin sa chicken yung mga blender natin. Nag-add tayo ng 1 cup ng yogurt. Naglagay tayo ng paprika. Naglagay tayo ng turmeric powder. At itong biryani mix powder. Then naglagay tayo ng lemon juice. Kalahating lemon lang yan. Mga 2 tablespoon na juice. Maraming way naman ang pagluto ng biryani. It's up to you kung saan kayo parang doon kayo komportable. Ito kasi para sa akin maganda and super easy dahil marinate mo lang yan and leave it for a while naglilinis ka ng mga linisin mo, nakamarinate na yung chicken or overnight, mas maganda. After nakamarinate yung chicken, madali na lang yan lutuin. Kung may mga bata naman nakakain, mag-less kayo ng biryani powder, ginger, at yung chili. And naglagay pala ako dyan ng salt, tamang kutob-kutob lang ha. Bukod dito sa chicken na nakamarinate, magbabad muna tayo ng rose water with saffron. Parang baliktad. Magbabad tayo ng saffron with rose water. Kung walang rose water, pwede naman evaporated milk or fresh milk. Kung wala talagang saffron, pwede naman food color. Then ito naman, mga spices naman to para sa rice. Meron tayong black lemon or black lime, cardamom, naglagay tayo ng star anise, naglagay tayo ng whole peppercorn or pamintang buo, naglagay tayo ng cloves, meron tayong cinnamon sticks, coriander seeds, and naglagay tayo ng cumin seeds. Tapos, naglagay tayo ng bay leaves. Medyo mahaba pa yung oras para lutuin natin yung ating rice. Kaya dito muna tayo sa raita. Ang raita, isa sa mga nagpapakumpleto ng biryani. Ang ginamit ko dyan, white onion, tomato, and cucumber. Ginayat ko lang yan ng small cubes. And then yogurt, naglagay tayo ng salt, black pepper, naglagay tayo ng cumin. And marami ding raita na recipe. It's up to you na lang or sa mga amo kung ano yung gusto nila. Gusto ko rin yung purong onion and yogurt. Mas masarap yun para sa akin. Last year, yun yung ginawa ko. And itong raita na to, pwede kayong mag-add ng fresh mint and coriander. After na-prepare yung salad, i-keep muna natin yan sa refrigerator until matapos na and mag-serve. Yung iba yung yogurt, nilalagyan nila dyan ng chili dahil gusto ng maanghang yung mga amo. Kaya nga, depende sa inyo kung ano yung gusto ng mga amo. And for the beautification lang yan, naglagay tayo ng fresh na coriander. Tapos, dito na nag-umpisa na tayo. Nag-fry na tayo ng maraming onion. Masarap talaga ang biryani pag maraming piniritong onion. Ipipirito lang natin yan until mag-light brown. Yung mantika dyan, ang iba, gagamitin pa din natin yan mamaya pagluto. Then dito naman sa kawali na to, lutuin na natin yung ating chicken na nakamarinate. Gamit natin yung oil from fried onion. Nag-add ako ng mga 1 tablespoon yan na tomato paste. Susutay lang natin yan ng konti para malesen yung kanyang asim. Kasi nga maasim na yung yogurt natin. Naglagay pa tayo ng lemon so masyado nang maasim, no? So, nilagay na natin yung ating chicken na nakamarinate. O, diba? Super easy na lang yan. Tuloy-tuloy na yan pag na-prepare na ang lahat. Nilagay ko na ang chicken. Nag-add tayo ng fried onion, ang konti. Tatakpan natin yan at lutuin at least mga 30 minutes until maluto yung chicken. Sa kabilang burner, nagpapakulo tayo ng tubig. Nag-add tayo ng oil from fried onion and yung spices kanina na nakaprepare. Then, nag-add tayo ng 1 tablespoon ng salt. Nung kulong-kulo na, tinanggal ko yung mga maliliit na seeds. Wala kasi ako nung lagayan ng mga spices para hindi siya palutang-lutang at mahalo sa kanin. Gamit ko dyan, syempre basmati rice. And yung rice na yan, binabad ko muna ng 30 minutes sa tubig bago natin iluto. And lulutuin lang natin yan at least 60 to 70% ang pagkaluto. And then, isi-stain natin yan. Saka natin yan mamaya i-assemble dito sa ating chicken. Yung ating chicken, pag naluto na, syempre titikman natin kung okay na yung lasa. Kung kulang pa, mag-add na lang ng salt or kung ano gamit pa. Tayo ng ibang kawali kasi yung ating rice ay hindi magkasya doon sa pinaglutuan natin ng chicken. Nag-add lang ako ng konting sabaw dyan or sauce ng chicken. And then yung half ng ating rice, nilagay ko na. Tapos nilagay ko na lahat ng ating chicken. And yung the rest ng ating biryani. The rest ng ating kanin ay nilagay ko na sa top. And then nag-top pa din tayo ng fried
onion, and then naglagay tayo ng fresh mint leaves, and naglagay tayo ng fresh coriander, and yung binabad natin ng saffron. Sinala ko lang yan, wala lang, gusto ko lang isala. Then agad ako ng butter, optional to, parang ikaw. Or instead of butter, pwede kayong gumamit ng butter ghee or yung pinagprituhan nyo sa onion kanina. Then tatakpan natin yan ng foil, saka natin tatakpan ng takip ng ating kawali. And ilalagay natin yung apoy sa pinaka-low. Papain-in na natin yan like nagluto tayo ng regular rice. Kaya kailangan tamang timing. Pareho lang to ng kabsa. Kailangan tansyahin mo at alam mo kung anong oras sila kakain. Para pag mag-serve ka, fresh talaga from the pot. Madali lang naman yan. I-prepare mo ng lahat-lahat. Tapos naka-adjust na yung oras. And kanina, ito ay request ng amo kong babae. And himala, hindi siya nag-send sa akin ng video or link na ipapaluto nga to. Dahil nga hindi kami laging nagluluto nito, or this is the first time na nagpaluto sila sa akin nito sa haba ng panahon ko dito sa kanila. And super na-amaze ako dahil talaga namang sabi nila masarap na masarap daw. Ito ay perfect, kagaya ng kalasa daw yung sa chili restaurant na lagi naming kinakainan. Nung tinawag niya ako pagkatapos ng kain, sabi niya ilista ko daw lahat ng ginagawa ko nito at mga pinaglalagay ko. Kasi nga kalasang kalasa daw talaga yung biryani doon. Kunti na lang yun natira, tamang-tama na lang talaga sa amin ni Belle. Kain tayo! Meron bang ano doon, Day? Fried onion. Marami pa yun. Ketchup? Yung biryani? Talaga lang? Maglaban tayo, guys. Please. Laban o bawi? Layo naman naman. Nilapag eh. Yung ano din ito, nagtanong ako kasi in my imagination ko lang to ginawa. Mas gusto ko yung ano, yung onion lang and yogurt, yung ginawa ko dati. Pero ito talaga raita. Kain tayo, lagyan pala natin ng hindi naman natira. Kaya nga, sabi niya perfect daw. Perfect thing. Sili tayo eh. Lagyan natin ng sili. Meron tayong ginger. Ginger, hindi ginger. Kuha tayo ng kanin and ginger and chicken. Mag-alasin ko na. Siguro ito na yung dinner. Iniisip ko pa, maglagay akong prutas. Ano naman prutas? May apple pa eh. Tapos mayroon pang kiwi. Pag maghingi na lang sila, busog pa yun eh. Ay.
Ano si ate magtanong man? Ay, makasay, puro pabango niya. Feeling ko nung mali sila, ay, nung dumating siya, dala niya na. Ang feeling niya wala na yun. Basta may kinain sila. Yan yun. Sabi ko, ngayon ka lang nagpaluto ng ano ha, biryani. 10 taon na ako dito, pero ngayon pa lang to. Hindi niya alam na nagluto na ako dito ng akin. Ay, mas sa isip niya bakit ito yung niluto. Siguro namimiss niya yung ano. Doon. Yun talaga yung inuna niya na. Naalala mo yung kumain tayo sa ano? Yun talaga yung puntahan ng bata eh. Yung chili. Naalala mo yun? Ganito ang lasa. Yung birthday ko din, doon din kami kumain.